Good morning, brothers and sisters. Muli si Brother Chito na maghahatid sa inyo ng mabuting balita ng Panginoong Hesus, ang mabuting balita ng kaligtasan. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang Panginoong Hesus. Ayan, bago po ako mag-umpisa, ako po ay mananalangin. Gracious God, we humble approach you today, acknowledging that it is only truth, your grace and guidance, that we can stand before your people, open our hearts and minds to receive your word, and grant us the wisdom and charity to proclaim it faithfully. May our words be a reflection of your truth, and may your Spirit empower us to speak with boldness and love. We pray that your message will resonate in the heart of those gathered here, and that they will be transformed by the power of your word. In Jesus' name, we ask. Amen. Ayan, muli, mga brothers and sisters, isang mapagpalang umaga sa inyo saan man kayo naroroon sa apat na sulok ng daigdig na ito. Kayo man po ay nariyan sa ibang bansa, mga OFW or mga naninirahan na sa ibang bansa. Gayon din dito sa ating bansa, saan man kayo naroroon, yan, yung mga taga-Samar, maupay nga aga, yung atanan dida, kumusta na kamo? Ayan, sa Kapampangan, maayap na abak kay Kongan. Ayan, so, samot dalangin ko sa ating Diyos Ama, Diyos Anak, at ang Espiritu Santo, sumainyo ang pagpapala ng Panginoong Hesus. So, ang ebanghelyo po na isi-share ko po sa inyo ay hahanguin po natin sa aklat ng Juan chapter 17. Ayan, chapter ng sa aklat ng Juan chapter 17 verse 1 hanggang 26. Ayan. So, ang sabi po dito ng Panginoong Hesus, nung ang Panginoong Hesus ay malapit na pong umakyat sa langit, ay kanya pong pinanalangin ang kanyang mga alagad at yung mga taong nakikinig sa kanya. Ayan, nanalangin po muna siya bago siya umakyat. Nung malapit na siya umakyat sa langit, ipinanalangin niya ang kanyang mga alagad at yung mga taong nakikinig sa kanya. Nang sabi dito, pakinggan po natin. Pagkasabi ni Jesus ng pananalitang ito, siya'y tumingala sa langit at ang wika, Ama, dumating na ang oras, parangalan mo ang iyong anak, upang maparangalan ka naman niya, sapagkat pinagkalooban mo siya ng kapangyarihan sa sangkatauhan, upang magbigay ng buhay na walang hanggan. At sa lahat ng ibinigay mo sa kanya, ito ang buhay na walang hanggan, ang kilalanin kanila, ang iisa at tunay na Diyos, at si Jesucristo na iyong sinugo. Inihayag ko rito sa lupa ang iyong karangalan. Natapos ko na ang ipinagagawa mo sa akin. Kaya Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang karangalang taglay ko sa piling mo bago pa likhain ang sanlibutan. Ipinakilala kita sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila'y iyo. Ibinigay mo sila sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon, alam na nilang mula sa iyo ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagkat itinuro ko sa kanila ang lahat ng aking nabatid sa iyo,
at tinanggap naman nila. Natitiyak nilang ako'y galing sa iyo at naniniwala silang ikaw nga ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila hindi ang sanlibutan, kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagkat sila'y iyo. Ang lahat ng akin ay iyo. Ang lahat ng iyo ay akin, at pararangalan ako sa pamagitan nila. At ngayon ako'y pupunta na sa iyo. Aalis na ako sa sanlibutan. Ngunit nasa sanlibutan pa sila. Amang banal, ingatan mo sila sa pamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalang ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa kung paanong tayo'y iisa. Habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalang ibinigay mo sa akin. Inalagaan ko sila at ni isa'y walang napahamak, liban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan, upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ako'y pupunta na sa iyo, at sinasabi ko ito habang ako'y nasa sanlibutan, upang mapuspos sila ng aking kagalakan na ibinigay ko na sa kanila, ang iyong salita, at kinaputan sila ng sanlibutan, sapagkat hindi na sila makasanlibutan, tulad kong hindi makasanlibutan. Hindi ko dinadalangin alisin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila makasanlibutan tulad kong hindi makasanlibutan. Italaga mo sila sa pamagitan ng katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong sinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman sinusugo ko sila sa sanlibutan, at alang-alang sa kanila'y itinalaga ko ang aking sarili, upang maitalaga rin sila sa pamamagitan ng katotohanan. Hindi lamang sila ang ibinadalangin ko, kundi pati ang mga nananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Maging isa nawa silang lahat, Ama, kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo. Gayon din naman, maging isa sila sa atin, upang maniwala ang sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin. Ang karangalang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila, upang sila'y ganap na maging isa, gaya nating iisa. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin, upang lubusan silang maging isa, at sa gayon makikilala ng sanlibutan na sinugo mo ako, at sila'y iniibig mo katulad ng pag-ibig mo sa akin. Ama, nais kong makasama sa aking kinaroroonan ang mga ibinigay mo sa akin, upang mamasdan nila ang karangalang bigay mo sa akin, sapagkat inibig mo na ako bago pa nilikha ang sanlibutan. Makatarungang Ama, hindi ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita, at nalalaman ng mga ibinigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinakilala kita sa kanila at ipakikilala pa, upang ang pag-ibig mo sa akin ay sumapuso nila, at ako namay sumakan nila. Yan po mga kapatid ang mabuting balita ng kaligtasan.
purihin natin ang Diyos, purihin natin ang Panginoong Hesus. So napakaganda po, brothers and sisters, kapag ito po ay ating napanood, unawain po natin. Sapagkat nasusulat po dito, ipinakilala ang sabi nga ng Panginoong Hesus, hindi kakilala ng sanlibutan. At walang nakakakilala sa iyo at wala talaga. Kahit ako sa aking brothers and sisters sa ilang taon ko na paghahayag ng salita ng Diyos, walang nakakikilala sa Diyos. Walang nakikinig sa salita ng Diyos, walang tumatalima sa utos ng Diyos. Lahat ay sinunod yung mga tuntunin ng matatanda, mga utos ng matatanda. So paano po natin may papakilala ang Diyos Ama at ang Diyos Anak? Paano nga ba natin ito may papakilala sa sanlibutan ito? Sa pamamagitan po ng ating mga gawa, ng ating mga sinasabi, doon po may papakilala natin na ang tunay at nag-iisa ang Diyos Ama at ang kanyang anak na Panginoong Hesus ay tunay na Diyos. Ayan po, marami po kasi ang nagsasabi na hindi raw Diyos si Kristo. So sobra ng pagkaligaw ang mga taong ito, yung mga ganyang mga kapatid. Kaya mga nagtuturo ng ganito na si Kristo ay hindi Diyos. Actually, ang katawan, hindi po nila maunawaan kasi ito Ito, bibigyan ko lang muna ng premise. Yung mga sinasabi kasi ng mga iba na nangangaral na hindi raw Diyos si Kristo. Yung katawan na ipinanganak ni Maria, yun po ay yun yung tao. Pero yung nasa loob noon, yun po yung anak ng Diyos. Kaya yun po ang nagsasalita. Kapag nagsasalita si Kristo na ipinanganak ni Maria, ang nagsasalita po noon ay ang Panginoong Hesus. Yung anak ng Diyos. Yan po yung nandun sa loob. Kaya nga po, marami po ang nangangaral na hindi nila maunawaan tungkol dito sa si Kristo nga ba ay tunay na Diyos. Marami pong nagsasabi na hindi. Ang Kristo na katawan na ipinanganak na Maria ay hindi, ayun po yung katawang lupa, yung dito po sa lupa na ipinanganak ni Maria. Pero ang nasalaman po noon, yun po yung anak ng Diyos. Parang mascot, di ba? Halin tulad natin para mababaw ninyo maintindihan, ang mascot. Kaya lang naman lumakad yan, ang ganyang damit lang yan. Siyempre meron noon sa loob, which is yun po ang Panginoong Hesus, yun po yung anak ng Diyos na nasa loob, na hindi maintindihan ng ibang nangangaral. Kaya nga po siya nagkatawang tao para mahihain siya at matubos yung mga kasalanan ng tao sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa cross, at nung ikatlong araw siya ay muling nabuhay at ngayon naluluklok sa kanan ng Amang makapangyarihan sa lahat. Siyempre anak siya ng Diyos, Diyos din ang tawag sa kanya. Naman hindi natin tawagin na Diyos. Pwede ba yun? Anak ng baka tatawagin natin kalabaw. Hindi naman siguro pwede yun. Tapos sabihin natin bunga ng saging, tawagin natin ng mangga. Siyempre anak ng Diyos, tawagin natin Diyos. Yun lang naman yun So marami pong nangangaral na hindi maunawaan ang salita ng Diyos. At lalo pa, paano natin mahipakikilala? Ayan po yung paksa natin ngayon. Yung topic natin. Ang pagpapakilala at pagpaparangal sa Diyos Ama at Diyos Anak. Paano nga ba natin mahipakikilala ang Diyos Ama at ang Diyos Anak? At paano natin mapararangalan? Kaya nga, sabi nga ng Panginoong Hesus sa aklat ng Juan chapter 14:1, ang sabi dito, huwag kayong mabalisa
manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. So dito po, ipinapakilala po na sila ay iisa. Iisa ang Diyos, iisa ang Panginoong Hesus. Kaya nga sabi niya, huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Ayan. Sa pamamagitan po doon na ipinapakilala ng Panginoong Hesus ang Diyos Ama na tunay at nag-iisang Diyos. Ayan po. Ngunit hindi po maintindihan ito ng iba. Well, hindi naman po yan ang topic natin. Ayan. So, kailangan lang po nating liwanagin. Ayan. Paano nga ba natin mahipakikilala at mapararangalan ng Diyos Ama at ang Diyos Anak? Ayan. Kaya nga sabi dito ng Panginoong Hesus sa aklat ng Juan chapter 10 verse 30, ako at ang Ama ay iisa. So malinaw po na kapag pinarangalan po ang anak ay napararangalan ang Ama. Kapag naparangalan po ang Ama ay napararangalan ang anak. Sapagkat iisa sila eh. Hindi naman sila magkahiwalay. Kaya kailangan kapag naparangalan natin ang anak, paparangalan natin ang Ama. Ito po yung hindi maintindihan. Bakit ika si Kristo Diyos, hindi nila alam na Diyos din ang Panginoong Hesus. Inuulit ko po, mga brothers and sisters, para maunawaan po natin, yung katawan na ipinanganak ni Maria, yun po yung katawang tao. Pero yung nasa loob noon, ang espiritu noon ay Diyos, anak ng Diyos. Ito po ang hindi maunawaan ng sanlibutan. Kaya hanggang ngayon, hindi nila maunawaan. Kapag sinabing Espiritu Santo, Espiritu ng Diyos, walang nakakaunawa. Sapagkat nasusulat po yan dito sa aklat ng Juan, chapter 14. Hindi kilala ang Espiritu. Kaya akala kasi ng sanlibutan na kailangan, kasi ang gusto ng sanlibutan, kailangan talagang makita nila ang Diyos na bumababa. Kailangan nilang makita si Kristo na bumaba mula sa langit. Hindi sila naniniwala sa mga ipinapahayag ng Panginoong Hesus na ipinakikilala niya ang Ama, ang Diyos Ama, na siya at ang Ama ay iisa. Sa pamagitan ng pagpapakilala ng Panginoong Hesus sa Ama, napaparangalan ng Ama. Pero hindi nakilala. Sapagkat ang nakakakilala lamang po nitong Espiritu, kaya nga sabi nga dito ng Panginoong Hesus sa aklat ng Juan chapter 14:17 to the following. Ang sabi niya po dito, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Ayan. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama at kayo'y bibigyan ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Which is ano ito? Ito po yung Espiritu Santo. Ito po yung hindi nakikilala ng sanlibutan. Ganon din pong nangyari doon kay Kristo na ipinanganak. Kaya tinawag po yun na Kristo kasi sa kanya mananahan ang anak ng Diyos. Which is Emmanuel ang tawag doon. Kasama natin ang Diyos. Kasi nga doon nanahan sa katawang iyon na ipinanganak ni Maria. Ganyan din po ito. Halimbawa ako, ngayon nagsasalita ako. Hindi naman ako makapagsalita ng salita ng Diyos kung hindi ako gagabayan ng Espiritu Santo na nagmula sa Diyos. Hindi po ako makapagsasalita kahit sino po. Kaya nga sabi nga po ni Juan Bautista, maliban na ang tao'y pagkalooban ng Diyos ay walang magagawa.
Ibig sabihin, kapag nakapagsalita ka ng salita ng Diyos, pinagkalooban ka ng Espiritu na Santo na mula sa Diyos upang siya ang magsalita sa pamagitan natin. So tuloy natin, ang sabi dito, ano ba itong patnubay natin? Itong patnubay na ibibigay ng Ama sa pamagitan ng Panginoong Hesus. Tuloy natin. Ito'y ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan, sapagkat hindi siya nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya, sapagkat siya'y sumasa inyo at nananahan sa inyo. Ang makakakilala lamang po nito, yung pinananahanan ng Espiritu ng Diyos. Ito po ang nakakalungkot sa mga tao. Hindi ko alam kung may nagtuturo nito o napakinggan na nila. Hanggang ngayon, wala pa rin po nakakaunawa sa salita ng Diyos. Nakala po ng iba, nakala po natin na ang salita ay kusang tumutubo sa tao. Hindi po katulad ng kabutihan. Maliban na pagkalooban ka ng Diyos or bigyan ka ng authority upang magpahayag ng salita niya, which is yung mabuting balita ng Panginoong Hesus, wala pong mangyayari. Katulad po sa akin, dati, pag-gala-gala lang naman ako, hindi ko naman alam ito. Katulad nyo rin po ako, pag-gala-gala din po yung isip ko noon, kung saan-saan nakakarating. Sunod lang sa sa ihip ng hangin. Ganyan po tayo kapag tayo ay nasa sanlibutan. Pakinggan nyo, isipin nyo na lang po yung sarili ninyo. Di ba, kapag may tao nagchichismisan, pupunta ka roon para makichismis ka. Kung anong sinasabi ng tao, sasabihin mo rin dito sa likod mo. Di ba ganyan tayo? Para tayong patay na dahon ng saging or dahon ng kahoy, na kung saan umiihip ang hangin, nandun tayo. Pagbalik ng hangin, bumabalik na naman tayo. Ganyan po ang kalagayan ng sanlibutan, kaya walang naunawaan sa salita ng Diyos. Itinuturo na po sa atin ang salita ng Diyos, ang katotohanan, pero ano ang ginagawa natin? Yung mga kuno-kuno, mga kuro-kuro. Lumikha po kasi, napabayaan po kasi tayo nung natapon yung mga lahi natin dito sa malalayo, napabayaan po tayo, hindi po tayo naturuan ng katotohanan. Kasi tinapon po tayo doon sa Kanaan sa labas ng Kanaan, kung saan-saan tayo nagkalat. Kaya yung mga nagpulot natin mga salita, kung saan-saan na lang po. Kung ano na lamang po yung maisip ng tao, yun na lang ginagawa. Kaya nga kalapastanganan ang ginawa ng mga tao noon, mga ninuno, which is hanggang ngayon, ginagawa po natin. Dahil sa kamangmangan po natin, kaya nga po pinabayaan tayo ng Diyos Dahil sa kamangmangan natin Dahil kung sinunod sana natin ang Diyos, hindi po tayo pinabayaan ng Diyos. Dapat ngayon, alam natin dapat ang paghahari ng Diyos, alam dapat natin yung katotohanan. Pero wala Kaya pinabayaan po tayo ng Diyos. Pakinggan natin dito sa aklat ng Roma. Ang sabi dito, dahil sa katigasan ng ulo natin, sa kamangmangan natin, kaya tayo ay pinabayaan ng Diyos. Ayan, kaya po tayo pinabayaan ng Diyos. Pakinggan po natin dito sa aklat ng Roma chapter 1, verse 18 to the following. Nang sabi dito ni Apostol San Pablo, nahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng taong sumisiil sa katotohanan sa pamagitan ng kanilang kasamaan. Ayan sinisiil po natin yung katotohanan. Bakit natin sinisiil? Pinagtatawanan natin, minsan gusto pa natin pigilin ang salita ng Diyos. Kung maaari, wag nang magsalita. Ganyan po tayo kasama ganyan po ang tao kasi nagkanya-kanya na rin. Nagkanya-kanya na.
Matagal pong nawala itong Bibliang ito. Kung hindi po dahil dun sa hari na yung haring si Os. Si Os, I'm not mistaken, hindi po naibabalik ang Biblia. Nakatago lang po doon sa templo. Ngayon, napabayaan. Kaya nagkanya-kanya na. Kaya nga sinira ni Os yung lahat ng mga noon, yung mga rebulto doon sa Kanaan. At saka doon sa Jerusalem. Nung siya na ang hari doon. Ipinasira niya, pinasunog niya lahat ng rebulto, lahat ng mga picture, mga larawan, lahat po pinasunog yun. Kaya hinayaan po tayo ng Diyos. Tuloy natin. Ang maaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag. Yamang inihayag ito sa kanila ng Diyos. Mula pa nang likhain niya ang sanlibutan, ang kalikasang di nakikita ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos ay maliwanag na inihahayag ng mga bagay na ginawa niya. Kaya't wala na silang maidadahilan. Ayan po, ang una po ng mga tao. Inilabas na sila sa Ehipto, sa pagkaalipin sa Ehipto, pinalaya sila ng Diyos sa kabila ng lahat ng iyon na ginawa ng Diyos na kabutihan sa kanila. Sumuway pa rin. Naglikha pa rin sila ng sarili nilang kaisipan. Kaya ito, pinabayaan tayo ng Diyos hanggang ngayon. Tuloy natin. Ayan. Mula pa nang likhain niya ang sanlibutan, ang kalikasan di nakikita ng kaya ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos ay maliwanag na inihahayag ng mga bagay na ginawa niya. Kaya wala silang maidadahilan. Kahit nakilala na nila ang Diyos, siya'y di nila pinarangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan man. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan at nadimnan ang kanilang mga hangal na pag-iisip. Ayan po ang nangyari sa atin. Dahil mahilig po tayong lumikha ng mga bagay na wala naman sa Biblia. Itinuturo natin. Wala naman sa Biblia. Sinasalita natin. So, ibig lamang pa sabihin, nagpapakilala po sa ating sarili na tayo po ay naligaw. Naligaw po tayo sa daan ng Diyos. Kaya ayan po hanggang ngayon, dala natin. Kaya tayo na po ang kahabag-habag na akala natin makapapasok po tayo sa kaharian ng Diyos. Hindi po tayo makapapasok maliban na tayo ay magbalik loob sa Diyos, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan at talikdan natin at magbagong buhay po tayo. Doon po tayo mag-assume. Kapag yan po ay nagawa natin, pwede na po tayong mag-assume na maaari o may tendency na tayo ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Pero hanggat hindi po tayo nagbabagong buhay, hindi po tayo nagbabalik loob sa Diyos, hindi po tayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Ayan. Kahit kilala na nila ang Diyos, siya'y di nila pinarangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan man. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan at nadimnan ang kanilang mga hangal na pag-iisip. Sila'y nagmamarunong ngunit lumilitaw na hangal nang talikdan nila ang kadakilaan ng Diyos na walang kamatayan at sambahin ang mga larawan ng taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na may
apat na paa at ng mga nilalang na nagsisigapang. Ayan po, pagpapastangan natin sa Diyos, mga larawan, sinasamba natin. Hindi ba malaking kalapastanganan yan? Yung mga rebulto na sinasamba natin, hindi ba kalapastanganan sa Diyos yan? Kaya nga hinayaan na tayo sa maruruming pag-iisip natin. So dyan lamang po, nagpapakilala po na hindi natin kilala ang Diyos, na hindi natin kayang parangalan ng Diyos dahil sa mga gawa natin. Sapagkat kung nais po natin maparangalan ang Diyos, nais po natin ipakilala ang Diyos sa sanlibutan, inaalis po dapat natin yung lumang buhay sapagkat doon po tayo napapahamak. Dapat magbagong buhay po tayo na nakaugnay sa Panginoong Hesus. Sa pamamagitan po ng pagbabagong buhay natin, doon po natin na ipakikilala ang Diyos Ama at ang Diyos Anak, at doon po natin napararangalan ang Diyos Ama at ang Diyos Anak sa pagbabagong buhay natin. Sapagkat mananahan po tayo sa Panginoong Hesus. Ituturo sa atin kung ano yung dapat nating gawin, hindi yung mga luma pa rin na ating ginagawa. Dumating ng Panginoong Hesus, bumalik na sa langit uli, hindi pa rin tayo natututo ng katotohanan? O talagang ayaw lang natin matuto, brothers and sisters? Tayo na po ang pinakawawa. Kala natin, nag-a-assume tayo na tayo ay makapapasok sa karya ng langit. Hindi po. Ayan po, 120%. Kapag hindi po tayo nagbagong buhay, kapag hindi po tayo nagbalik loob sa Diyos, hindi po tayo mapaghaharian ng Diyos. Sapagkat nalinlang na nga po tayo. Nalinlang tayo ng kamalian. Imbis na sambahin natin, papurihan natin ang Diyos, mali yung sinamba natin, mali yung pinapupurihan natin, mali yung ipinapakilala natin dahil sa ating kamangmangan. Dahil dyan, pinabayaan po tayo ng Diyos. Tuloy natin. Kaya hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pita hanggang sa magumon sila sa paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Ayan po. Hinayaan tayo ng Diyos. So paano pa natin may pakikilala ngayon ang Diyos sa sanlibutan? Ni sarili natin, hindi natin alam, hindi natin kilala ang Diyos. Paano pa natin mapararangalan ang Diyos Ama at ang Diyos Anak? Ni hindi nga natin kilala. Paano natin maparangalan ng isang tao kung hindi natin kilala? Ganyan din po. Paano natin mapararangalan ng Diyos kung hindi natin kilala? Tapos mag-a-assume tayo, kilala natin ang Diyos. Hanggang sa nguso lang, pero sa puso wala. Hanggang salita lang po ang tao. Kilala ko ika ang Diyos. Kung kilala mo sana, din naintindihan mo ang kanyang salita. Meron ba nag-uusap kayo, kilala mo yung kausap mo, hindi mo maintindihan ang kanyang salita? Maliban na lamang kung ngungo. Hindi mo maintindihan. Pero ang Diyos maliwanag magsalita sa pamagitan ng kanyang mga gawa. Hindi pa rin po natin magawang maparangalan ang Diyos at ang Diyos Ama at ang Diyos Anak. Dahil dito sa ating kasalanan, tinalikdan nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang nilalang sa halip na ang lumalang na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. Ganyan pong nangyari sa atin. Instead na ang lumalang, which is ang Diyos, ang dapat nating papurihan, ang dapat nating pasalamatan, ang dapat nating ipakilala, hindi. Pinapakilala natin yung mga rebulto, mga larawan. Tingnan nyo nga, sinasabi ng iba, si Maria ay anak ng Diyos, si Maria ay ina ng Diyos. Hindi po ina ng Diyos si Maria. Paglilinaw ko lamang po sa inyo, nadimlan na yung mga utak ninyo. Si Maria ay anak nung katawan na pinananahanan ni Kristo.
na nagkatawang tao. Hindi po siya bago pa bumaba ang Panginoon, ang Diyos, anak, merong katawan na inihanda ang Diyos Ama upang doon pumasok ang Diyos Anak. Tinatawag po natin ina ng Diyos si Maria. Hindi po, malaking kamalian po iyan. Hindi po natin naunawaan ang salita ng Diyos. Kaya malaki na po yung pagkaligaw natin. Kaya tingnan mo, pinapupurihan natin. Instead na yung lumalang, yung nilalang. Inilalang lang si Maria eh. Hindi naman siya yung lumalang eh. Ang Diyos ang lumalang. Pwede mo siyang papurihan, mga kapatid, as ina dito sa lupa. Pwede mo siyang ipakilala as ina dito sa lupa. Pero hindi po siya ina ng Diyos. Sapagkat bago pa po bumaba ang Diyos, ay Diyos na siya. Paano mo sasabihin na ina siya ng Diyos? Si Kristo, yun po yung ipinanganak ni Maria na katawang tao, yun po yung, kaya nga nung sinabi ng Panginoong Hesus, nung nandun na siya sa krus pinakilala niya si Pedro. Tinawag niya si Pedro. Pinakilala. Siya ang iyong anak, sabi kay Maria. At sabi naman kay Pedro, siya ang iyong ina. Mabuti sana kung sinabi, ayan ina, bahala ka na muna kay Pedro. Hindi naman eh. So wala po, nagkandaligaw-ligaw. Kaya hinayaan na po tayo ng Diyos eh. Mali po yung panuntunan po, ang pagkakaunawa po natin sa salita ng Diyos. Inuulit ko po mga kapatid, wala po akong pinapakialaman dito. Bagkus itinuturo ko lamang po ang katotohanan sapagkat yan po ang tungkulin ko sa Diyos na tinanggap ko mula sa Diyos. Sapagkat para sa akin, mali po ang tawagin na ina ng Diyos si Maria. Malinaw po, marami po yung panuntunan dito sa Biblia. Yun po yung sundin natin kung ano po yung nasa Biblia. Hindi po yung sarili nating kaisipan. Wala nga dito eh. Wala nga nakalagay dito na si Maria ay anak ng Diyos eh. Ang tao lang po ang nag-ano niyan. Tayo po. Sapagkat naligaw po tayo. Kung ano-ano pong mga salita yung nasagap natin. Pati yung mga dahon ng gagambay nasagap natin eh. Wala naman nakalagay po sa Biblia na si Maria anak ng Diyos eh. Kaya inuulit ko po mga kapatid, wala po akong pinatatamaan dito, bagkus tungkulin ko po ang ituwid ang baluktot na paniniwala. Sapagkat nasusulat, kung walang pupuna sa mali, lahat ng tao ay maniniwala sa mali. Ayan po. Sabi ni Apostol San Pablo, kung walang magpupuna sa mali, lahat ng tao ay maniniwala sa mali. Kaya narito po ako upang ipagtanggol po kayo sa mga taong mali ang pag-iisip. Ginagamit po nila yung sarili nilang kapakanan. Ginagamit po nila yung sarili nilang pangunawa. Hindi nila sinusunod ang nasusulat sa Biblia. Ayan po. Kaya pinabayaan po tayo ng Diyos. Ayan po. Tuloy natin. Tinalikdan nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang nilalang sa halip na ang lumalang na siyang dapat papurihan magpakailanman. Yung lumalang na yun dapat ang pinapupurihan natin, yun dapat yung pinapakilala natin sa sanlibutan. Yung lumalang, which is ang Diyos Ama, ang tunay na Diyos at nag-iisa na dapat natin papurihan, at ang kanyang anak na nag-iisa, ang Panginoong Hesus. Nadimlan po yung marumi natin mga pag-iisip. Tuloy. Dahil dito hinayaan sila ng Diyos sa mahahalay na pita
ayaw nang makipagtalik ng babae sa mga lalaki. Sa kapwa babae na lamang sila nakikipag-ugnayan. Gayon din ang ginawa ng mga lalaki. Ayaw makipagtalik sa mga babae, kundi sa kapwa lalaki na rin sila nahumaling. Ang ginagawa ng mga ito'y nakakahiya, kaya't hindi nila maiwasan ang parusa sa kanilang lisyang gawain. Sapagkat ayaw nilang kumilala sa Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa kanilang masasamang pag-iisip at sa mga ditumpak na asal. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kabuktutan, kasakiman, masasamang isip, na puno sila ng pagkainggit at masasamang hangarin, na humaling sa pagpatay, pagtatalo, pandaraya. Sila'y masisitsit, mapanirang puri, napupuot sa Diyos, walang pakundangang mapagmataas, mayayabang, mapagkatha ng kasamaan, mga suwail sa magulang, mga hangal, mga taksil, mga walang puso at di marunong lumingap sa kapwa. Nalalaman nila ang utos ng Diyos na dapat mamatay ang mga gumagawa nito. Gayunman, patuloy sila sa paggawa nito at natutuwa pang nakikita na ang iba'y gumagawa ng gayon. Ayan po ang katotohanan. Kaya nga napinabayaan na tayo kasi gaya-gaya na eh. Instead na, minsan may nagsasalita ng masama dyan, instead na magalit tayo, anong ginagawa natin? Kukonsintihin pa natin, tatawanan pa natin. Meaning to say, pagka tumawa ka, nakikisang-ayon ka sa kanila. Parang nagustuhan mo yung ginagawa nila. Ayan po, pakikiapid po ang tawag dyan. Which is, sa impyerno po ang parusa niyan. Lahat ng mapakiapid ng masasamang gawa ng kapwa natin. Kaya iligtas po natin ang ating sarili kung tayo po ay nakakaunawa sa salita ng Diyos. Iligtas po natin ang ating sarili sa pamagitan ng pagpapakilala sa Diyos Ama, Diyos Anak, at pagpaparangal po sa Diyos Ama at Diyos Anak. Gawin po natin yan. Hindi yung mga tao, yung kapwa natin, yung pinararangalan natin. Ang Diyos. Kaya nga, ang sabi nga dito sa binasa natin, instead na ang lumalang, ang parangalan, hindi yung nilalangi. Tayo po ay mga nilalang lamang ng Diyos. Mga hamak po tayo na nilalang ng Diyos. Kaya wag po tayong masyadong mataas ang tingin natin sa sarili natin. Magpakumbaba po tayo sa Diyos. Wala tayong dapat itaas kung hindi ang Diyos Ama, Diyos Anak, at ang Espiritu Santo na siyang nananahan sa atin. Magpakabuti na po tayo. Isipin po natin yung kapakanan natin. Kung paano tayo, kung gusto natin magkamit ng buhay na walang hanggan, unawain natin ang salita ng Diyos, pakinggan natin ang salita ng Diyos. Hindi yung kapwa natin yung pinapakinggan natin. Kapwa na hindi natin nilalang yan eh. Kung may kailangan man po tayo, lumapit tayo sa Diyos at ituturo niya sa atin yan. Kung nais natin gumaling, lumapit tayo sa Diyos at pagagalingin tayo niyan. Ay hindi, kunting ano lang eh. Takbo ka agad, dunay ka sa albularyo. Nakakalimutan lagi natin ang Diyos na siya ang may karapatan, siya may kapangyarihan na magtanggal lahat ng karamdaman natin. Kahit hindi ka nga makapagsalita, ang Diyos nakapagbibigay ng salita eh. Tapos tatakbo ka agad. Punta ka doon kay ganito. Instead na manalangin sa Diyos, humingi ng tulong, magpakumbaba, ay hindi, pumunta ka agad ganito. Kaya hinayaan tayo ng Diyos. So paano natin ngayon may pakikilala? Di ba?
Ayan, kaya nga sabi dito, ito'y ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat hindi siya nakikita ni nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya ay sumasa inyo at nananahan sa inyo. Nananahan po. Kaya ito po yung magtuturo sa atin. Ito po yung magpapakilala sa Diyos. Kapag tayo po ay pinanahanan na po nito, kasi ito po yung magtuturo sa atin. Paano ko naman nasabi? Tingnan natin dito sa aklat ng sa 20:26. Ang sabi dito, ngunit ang patnubay ng Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Magtuturo po sa atin ito. Kaya kung nasa atin po ang espiritu ng katotohanan, ito din po yung magtuturo sa atin upang parangalan po natin ang Diyos Ama at ang Diyos Anak. Ito po yung magtuturo sa atin upang ipakilala natin sa sanlibutan na ang Diyos Ama at ang Diyos Anak ay sila ang makapangyarihan sa lahat. Hindi po tao. So ito po yung magtuturo sa atin lahat ng bagay. Ibig sabihin, kapag sinabing lahat ng bagay, walang natira. Ultimo sa pag-iisip mo, sa salita mo, ang Espiritu Santo ang magtuturo. Kaya ang lahat ng sasabihin mo dito ay katotohanan. Sapagkat Espiritu ng katotohanan ang ibibigay sa atin. Kaya nga sabi dun sa Ebanghelyo na ating tinunghayan, italaga mo sila sa katotohanan ng sabi dito ng Panginoong Hesus nung siya'y nanalangin dito sa Ebanghelyo natin. Italaga mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. So ibig sabihin, italaga mo sila sa pamagitan ng iyong salita. Ibig sabihin, kapag nasa atin po ang espiritu ng katotohanan, hindi po tayo maliligaw. Kaya nga hindi na po tayo kailangan turuan ng kahit naman sino. Kapag ito po ay nasa atin na, wala pong makapagtuturo. Kung hindi ito lamang, kung tayo ay sumusunod na sa Diyos. Kaya, ayan. Kaya nga sabi dito, italaga mo sila sa pamagitan ng katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Kung paano sinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman, sinusugo ko sila sa sanlibutan. Ayan. Kaya nga katulad sa atin, at sa akin, sinusugo po ako, isa po akong alipin ng Diyos, upang maglingkod po sa Kanya para sa inyo mga kapatid. Hindi po para sa akin, para sa inyo sapagkat ang nais ng Diyos na kayo'y maligtas. Ang nais ng Diyos na kayo'y mapalayo sa masasama. Ayaw po natin tanggapin ang salita ng Diyos Yan po ang nais ng Diyos. Na tayong lahat ay maligtas. Na tayong lahat ay mahilayo sa masama. Kaya nga sabi dito sa Ebanghelyo, Ama, hindi ko idinadalangin, alisin mo sila sa sanlibutan, ngunit ilayo mo sila sa masama. Hindi ko idinadalangin, alisin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. Yan ang nais ng Diyos, na tayo'y maligtas sa masama, sa pamagitan ng pananalig natin sa Panginoong Hesus at sa pakikinig ng Kanyang salita at pagsasabuhay. Hindi po lamang tagapakinig. Kailangan isabuhay po natin ang salita ng Diyos. Ayan po ang katotohanan yan. Kaya nga, sabi nga ng Panginoong Hesus, dito sa aklat ng kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya
at inyong nakita. Ayan. Sa pamamagitan po ng ating pananalig sa Panginoon, kung tayo po ay may pananalig sa Panginoon, ibig sabihin nakita natin ang Panginoon at nakita na rin natin ang Diyos. Kung tayo po ay nananalig sa Panginoon, Hesus, tayo po ay nananalig sa Diyos sapagkat sila po ay iisa. Ayan. Sapagkat siya ang kapangyarihan ng Diyos, ang Panginoon. Kaya dapat din natin, kung ang Panginoong Hesus na bugtong na anak ng Diyos ay ipinakilala ang kanyang Ama dito sa sanlibutan ito. Kaya inutusan din na kaya nanalangin din po ang Panginoon na ipakikilala pa. Kaya nga sabi nga dito sa ebanghelyo natin na tinunghayan natin, ang sabi niya, hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi pati ang mga nananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Ayan. Maging isanawa silang lahat, Ama, kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, gayon din naman, maging isa sila sa atin upang maniwala ang sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin. Ang karangalang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y ganap na maging isa, gaya nating iisa. Ako'y nasa iyo, ako'y nasa kanila, at ikaw ay nasa akin upang lubusan silang maging isa, at sa gayon makikilala ng sanlibutan na sinugo mo ako at sila'y iniibig mo katulad ng pag-ibig mo sa akin. Ayan po. Kaya inibig niya yung mga ibinigay sa Panginoong Hesus, kung paano ang pag-ibig ng Diyos doon sa mga tao, ganyan din ang pag-ibig niya sa Panginoong Hesus. Kung paano ang pag-ibig sa Panginoong Hesus, ganyan din doon sa mga tao, sa mga nananalig sa Panginoon. So ano pang dapat nating gawin, mga kapatid? Ipakilala po natin ang Panginoong Diyos Ama, Diyos Anak sa pamagitan ng ating mga gawa. Sapagkat napararangalan ng Ama kung tayo'y namumunga. Kaya nga, ang sabi nga ng Panginoong Hesus, ang sabi niya dito, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. At gayon din naman, sinabi din naman ng Panginoong Hesus doon sa aklat ng Juan, chapter 6, verse 44, nang sabi niya dito, walang makalalapit sa akin maliban dalhin siya ng Amang nagsugo sa akin. So kung ang sinabi ng Panginoong Hesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay, walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. So ganun din ang sinabi ng Panginoong Hesus. Ang sabi niya dito sa aklat ng Juan, walang makalalapit sa akin maliban dalhin siya ng Amang nagsugo sa akin. Ibig sabihin, kapag tayo po ay nakalapit sa Panginoong Hesus, ibig sabihin, ang Ama ang nagbigay sa atin sa Panginoon. Hindi po tayo makalalapit sa Ama. Ganon din sa Panginoon, hindi rin tayo makalalapit kung hindi tayo ibibigay ng Ama. Sa Ama, hindi rin tayo makalalapit kung hindi tayo dadaan sa Panginoon. Sa Panginoong Hesus. So, hindi po tayo pwedeng magdaan doon sa over the backroad. Kasi ang nagdadaan sa over the backroad, yung mga magnanakaw. Katulad nung sinabi ng Panginoong Hesus sa aklat ng Juan, chapter 10, mga magnanakaw. Kaya kailangan, kung pupunta tayo sa Ama, dadaan muna tayo sa Panginoong Hesus. Kung pupunta tayo sa Panginoong Hesus, dadaan muna tayo sa Ama.
Kasi ang Ama ang magbibigay sa atin sa Panginoong Hesus. Diba mga kapatid? Kaya nga walang makalalapit sa akin maliban dalhin siya ng Amang nagsugo sa akin. Kala natin kasi pwede lang di ba? Wala Ayan, kaya ang dapat nating gawin mga kapatid upang mapakilala natin ang Ama at ang Anak sa pamagitan ng ating mga gawa, sa pamagitan ng ating mga sinasabi, ng ating mga salita. Sapagkat sa pamagitan ng ating mga gawang iyan, na pararangalan natin at naipakikilala natin ang Diyos Ama at ang Diyos Anak. Sapagkat ano ang sabi ng Panginoong Hesus sa aklat ng Juan chapter 15 verse 8, na pararangalan ng Ama kung kayo'y namumunga ng sagana at sa gayon na patutunayang mga alagad ko kayo. Ano bang ibig sabihin ng namumunga? Of course, kung mabuti ang bunga natin, sa Diyos tayo. Ang Diyos ang napaparangalan natin at ang Diyos Ama at Diyos Anak ang napaparangalan natin. Kung masama yung bunga natin, sa dyablo tayo. Kasi ang dyablo, ang ama ng kasinungalingan, ng kasamaan. Paano ko nasabi? Di puntahan natin dito sa aklat ng Juan, nang sabi dito, ayan, ang sabi dito sa aklat ng Juan, chapter 8, verse 39 to the following. Sumagot sila, si Abraham ang aming ama. Kung kayo'y mga anak ni Abraham, tutularan ninyo ang kanyang ginawa, ani Jesus. Ngunit pinagsisikapan ninyo akong patayin. Gayong sinasabi ko lamang ang katotohanang narinig ko sa Diyos. Hindi ganyan ang ginawa ni Abraham. Ang ginagawa ninyo'y tulad ng ginagawa ng inyong ama. Katulad ng inyong ginagawa ng inyong ama. Ang inyong ginagawa ay katulad ng ginagawa ng inyong ama. Ang tanong, sino ba itong ama nila? Tuloy natin. Ang Diyos ang aming ama. Ito, sumagot pa sila. Ang Diyos ika ang aming ama. Sinabi naman ni Jesus, kung talagang ang Diyos ang inyong ama, iibigin ninyo ako sapagkat nagmula ako sa Diyos. Hindi ako naparito sa ganang sarili ko lamang, kundi sinugo niya ako. Bakit di ninyo maunawaan ang sinasabi ko? Sapagkat hindi ninyo matanggap ang inaaral ko. Ang dyablo ang inyong ama. Ayan ang dyablo ang inyong ama, sabi ng Panginoon. Ayan. At kung ano ang gusto niya, iyon ang inyong ginagawa. Kung ano ang gusto ng dyablo, ng ama natin, ng ama ninyo, yun ang ating ginagawa. Kasi yun ang inuutos ni dyablo magpakasama ka, pumatay ka ng tao, magchismis ka, ayan, mga lunya ka, magnakaw ka. Ayan ang gusto ni dyablo Ayan ang gawain niya. Pakinggan natin, pumatay ka ng tao. Ayan ang gawain ng dyablo. Magsinungaling ka. Ayan ang gawain ng dyablo. Lahat ng kasamaan ay gawain ng dyablo. Ngayon, kung tayo po ay naniniwala doon sa kasamaan, gumagawa tayo ng mga kasamaan, ibig sabihin, kampon tayo ng dyablo. Pakinggan natin, tuloy natin. Maganda po ito. Pakinggan po natin. Ayan. Ang dyablo ang inyong ama, at kung ano ang gusto niya, iyon ang inyong ginagawa. Siya'y mamamatay tao. Nasa simula pa at kalaban ng katotohanan, at di matanggap sa kanya ang katotohanan kahit kailan. Kung siya'y nagsisinungaling, likas na ito sa kanya, sapagkat siya'y sinungaling at ama ng kasinungalingan. Di ba? Si Diablo, si Satanas,
si Beelzebul, si demonyo. Isa po yan eh. Ayan yung ama ninyo kung kayo'y gagawa ng masama. Kung kayo'y papatay, kung kayo'y magnanakaw, kung kayo'y maninira ng kapwa, kung kayo'y maninira ng pagkatao, diablo ang ama ninyo. Hindi po ako ang nagsabi niyan. Ang nagsasabi po niyan, yung mga gawa ninyo. Which is sinabi ng Panginoong Hesus. Sa pamagitan ng mga gawa ninyo, doon po natin nakikilala yung ating sarili. Na kung tayo pa ay anak ng Diyos o kung tayo ay anak ng diablo. Sapagkat ang kasamaan po ay likha ng diablo, likha ni Satanas, likha ni demonyo, likha ni Beelzebul. Yan po yung prinsipe nila si Beelzebul. Kaya kung tayo po ay gumagawa ng masama, ibig sabihin, alam na natin yung sarili natin. Pero kung tayo po ay gumagawa ng mabuti, alam na natin kung ano ang sarili natin, kung sino yung ama natin. Di ba? Napakasimple po ng ng logic Kung gumagawa tayo ng mabuti, siyempre yung ama natin, yung kabutihan, yung ama ng kabutihan, nung ama ng kababaang loob, yung ama ng pagiging matuwid, which is ang Diyos Ama. Pero kung tayo po ay gumagawa ng lahat ng kasamaan, ibig sabihin lamang po ang ama natin ay diablo, si Beelzebul, si Satanas, si demonyo, ayan, gusto niyo ba maging ama yan? Well, magpatuloy kayo sa kasamaan nyo. Ba't hindi ko po kayo ini-encourage na magpatuloy kayo? Kaya nga nais ng Diyos, maligtas kayo roon sa mga gumagawa ng masama. Magpakabuti po tayo, gumawa po tayo ng matuwid. Nalaman na ninyo ngayon, brothers and sisters, malalaman po natin yung sarili natin. Kapag tayo po ay nagsasalita ng masama, naninirang ng kapwa, nangangalon niya, lalo na yung puot natin, yung galit natin, yung hinanakit natin sa ating kapwa. So, si Maria Josep, yan po yung nagpapakilala sa atin na anak tayo ng diablo. Sapagkat ang diablo ang ama ng kasamaan. Now you know. Gets mo? Gets ko Well, magpuri tayo sa Diyos. So, yun lamang po mga kapatid, brothers and sisters, muli, saan man kayo naroon sa apat na sulok nagdaigdig na ito. Ito lamang po ang mensahe ko po sa inyo mga brothers and sisters kapag ito po ay napanood ninyo. Kaya po ito ang nais ng Diyos na i-share sa inyo. Sapagkat upang malaman po natin kung ano po yung pagkatao natin. Katulad nga nung sinabi ko kanina, kung ikaw ay anak ng Diyos, gumagawa ka dapat ng mga mabuting bagay. Kung ikaw ay anak ng diablo, ang ginagawa mo ay masasamang bagay. Sapagkat ang diablo ang ama ng kasamaan. Yan po, wag po ninyong kalilimutan yan. Si diablo, si Satanas, si demonyo, si Beelzebul, ayan, at yung kanyang mga kampon na masasamang espiritu, which is naandyan po sa himpapawid yan. Ayan po yung ating ama. Pero kung tayo po ay gumagawa ng kabutihan, pagpapakumbaba, pagpaparangal sa Diyos, pagpapakilala sa Diyos sa sanlibutan, tayo po ay anak ng kabutihan. Tayo po ay anak ng matuwid, which is ang Diyos Ama at ang Diyos Anak. Ang ating kapatid na Panginoong Hesus. Ayan po. So, ito po, kaya isinare ko po sa inyo ito upang makilala po natin yung pagkatao natin. Yan po yung pinaka-logic po ng ating ebanghelyo. Sa pamagitan ng mga gawa natin, mahipakikilala natin
kung sino tayo at kung sino yung Ama natin. So hanggang sa muli, brothers and sisters, sana po ay maunawaan ninyo kapag narinig po ninyo ang mabuting balita or napanood po ninyo ang mabuting balita ng Panginoong Hesus. Ayan, lalo na po kayo nandyan sa ibang bansa, yung mga OFW, baka mamaya kayo'y nahihirapan po dyan, tumawag lamang po tayo sa Diyos at humingi ng tulong. Alam naman natin na wala tayong mga kamag-anak na kasama kapag tayo po ay namamasukan sa ibang bansa. Ayan, so ang Diyos lamang po ang dapat sandigan natin. Kaya nga ang Panginoong Hesus ang sandigang hindi magigiba. Ayan, at yan dapat natin pagkatiwalaan, hindi po yung kapwa natin. Sapagkat kapag kapwa natin na pinagkatiwalaan natin, imbis na magpapadala tayo sa ating mga kamag-anak dito sa ibang bansa, dito sa atin sa Pilipinas, hindi na pupunta sapagkat pinagkatiwalaan natin yung kung saan napupunta. Well, pero hindi naman lahat. Meron naman talagang nakakakilala sa Diyos. Ayan. Kapag yun po ang natsimpuhan natin, yung may takot sa Diyos, gumagawa din naman ng tapat yun. Ayan, hindi po lahat. Kasi meron pinapadalhan kung saan napupunta yung pinapadala Ayan. So yan lamang po, brothers and sisters, samot dalangin ko sumainyo ang pagpapala ng Diyos Ama, Diyos Anak at ng Espiritu Santo. Sumainyo ang kapayapaan ng Panginoong Hesus. Hanggang sa muli, mga kapatid, God bless you all. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.